Lacks and Manna. 89.5 My Subic Bay Radio. It's Thursday once again, and you know what that means. Time for Konsulta Pang Medisina. Here's Dr. Noel Husay Laksamana. Magandang umaga po at muli po tayo magkakaroon ng masayang talakayan tungkol sa mga bagay-bagay about our health, ano? At ang ating panauhin ngayong umaga ay isang internist, batang-batang internist, si Dr. Ranulfo or Budi Orpilla. Doktor, magandang umaga po. Magandang umaga pa rin, Doc. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin. I understand si Dr. Budi Orpilla ay isang internist at siya po ay nagtapos sa Universidad ng Santo Tomas. Tama po yun. Dito po siya nag-specialize sa James Gordon Hospital. Doc, we welcome in texters, yung mga katanungan ng ating mga listeners ay welcome natin at yung mga listeners natin na nais mag-participate o may katanungan tungkol sa kalusugan, pwede po kayo mag-text, Ang topic po natin is anything and everything about internal medicine, yung sakit ng adult, masakit sa katawan ng mga adults, 18 and above, Doc? So, ayan. You can text us. Ang hotline po natin ay 0920-90-99937. Mag-text lang po kayo, Doc. Sasagutin po natin sasagutin po ni Dr. Orpilla ang katanungan ninyo. Doc, tell us something about yourself muna. Ako po si Dr. Ranulfo Orpilla. Pwede nyo tawagin Budi. Graduate sa UST. Nag-training sa James Gordon Hospital as internal medicine. At ang si Dr. Orpilla ay nagpa-practice dito sa Our Lady of Lourdes International Medical Center sa Barreto. Opo. At everyday po, Doctor, nandun po kayo. Monday hanggang Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. Ayun po, si Doctor ay practically full-time sa Lourdes. Kanya pag may madali siyang mahulit, madaling mahanap pala. Malocate. Mahuli pa yan. So, ang kwan po, yung mga patients and alam nyo ba na si Doctor ay isa sa pinakamaraming pasyente doon. Mga inpatients at Doc, okay lang. Nakikinig naman ng BIR ngayon. Ito, meron na pong konting katanungan, Doctor. Sabi, Doc, ano ba ang ibig sabihin kapag hindi makatulog ng nakahiga ng flat? Ang mama ko kasi ganun. Sabi nung kapitbahay namin, baka may hina daw ang puso. Totoo ba yun, Doc? Yung hindi na makatulog ng flat on bed. Yan. Maraming pwedeng dahilan. Kung hindi siya makahiga dahil nahirapan siyang huminga, pwedeng yung mga tinatawag na kung may sakit nga sa puso, baka nagtutubig yung baga, nagkakaroon ng tubig yung baga, kaya nahirapan siyang humiga ng flat. Yun yata yung tinatawag nilang congestive. Opo, Doc. Yung may mga congestive heart failure, yung mga ganun. So, yun. Yung po texter, hindi naman sinabi yung pangalan, you can see you can bring your mother to the doctor, dalhin niyo kay Dr. Orpilla yan para ma-check kasi most likely meron siyang congestive heart failure. Isa sa mga sinyalis yan na kapag ang pasyente kung matulog 3-4 ng unan para makahinga ng mabuti, baka meron siyang congestion. Opo. Humihina po yung tibok ng puso pag gano'n. Yes. At saka yung unang mga senyalis niyan, minsan namamagay yung paa. O yung tinatawag na nagmamanas. Minsan madaling mapagod, hingalin. So baka may problem dun sa heart. Yun. So sa puso po. And the best thing to do is have your mother examined. Good morning, Doctor. This is Jean Karingal. Na-confine po ang mama namin last week sa Lourdes. Congratulations, napakaganda at napakasarap ng food. Pinag-uusapan nga namin, we enjoyed our stay sa Lourdes. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Jean, ha? Thank you, and I hope you enjoyed your stay. Alam nyo,
the word is out, doktor, na masarap ang pagkain sa Lourdes talaga. Kanya meron din akong pasyente noong isang araw sa Pampanga na yung nanay niya na-confine sa taga Sambales sila, taga banda rito, Masinloc. Na-confine daw yung mother-in-law niya, bale. At sabi niya, Dok, ang sarap ng food ah. Kaya po pala, Doc, nung minsan niyaya ako ni DJ Double B, sabi niya, merienda tayo. Sabi ko, saan? Sabi niya, sa Our Lady of Lourdes. Sabi ko, bakit doon? Masarap yung pagkain doon. Na-try niya kasi nung... Kanya si Mrs. Dulay at saka yung kanyang husband daw, pag minsan, dumadaan, pagluluwa sila. Dadaan daw muna. At pumunta na sa kantin para may merienda. Maraming salamat po. And they always listen to us. Magandang umaga po. Rina Dulay at saka si Mr. George Dulay. Maraming salamat po. Thank you. Yan. Doc, may gamot ba sa mga sugat na ayaw gumaling? Ang anak ko ay 17 years old. May mga sugat daw, doktor, na ayos gumaling sa balat. Siguro sa dermatologist. Pero lahat naman niya may kagalingan. Pero kailangan lang malaman kung may iba pang problem. Kunyari, kung may mataas yung sugar o diabetes, o yung hindi maganda yung circulation ng dugo, hihina yung mahirap pagalingin. Pero lahat yan may tamang gamot. A few more. Yan to. Doktor, yung pong paggamit ng herbal para maalis ang sakit sa puso. Gumagamit po ng Chinpochin na tablet. Ang nanay ko, bigay daw po herbal daw ito. Ano ba yan? Ako, Chinpochin baka betchin yan. Hindi natin alam kung ano laman yan. Sounds Chinese, Doc. Oo, baka Chinpochin. Mga supplement siguro yan. Oo, alam nyo, unless meron pong FDA approval yung iniinom yung gamot, huwag nyo pong iti-take yan. Ang nagtanong is si Aling Mirna. Oo. So kailangan pa rin nilang inumin yung mga maintenance. Kasi yung mga karamihan sa mga herbal, mga supplement lang. Ang supplement ay hindi ho talaga therapeutic. Nakasulat naman doon no approved therapeutic claim. Yan si Doc, ito mga panahon na to, ano po ang karamihang mga sakit na nakikita po ninyo sa... Okay, ngayong mga tag-ulan, karaniwan dyan, yung mga upper respiratory tract infection, gaya ng mga ubo, mga pneumonia, yung mga mahihika, yan, inaatake na naman. Siyempre, yung diarrhea, yan, marami ngayon, Doc, diarrhea. Tsaka yung dengue, meron na naman, may sumusulpot-sulpot na naman. At tsaka yung mga viral illnesses. Yun. So marami po ngayon, ano? Kaya maraming nagpapakonfine yun. Doc, just curious, could you talk about Ebola? Kasi I've been hearing about Ebola sa news. Julie Mercado. Doc, ano ba yung Ebola? Nagawa yata sa event ko. Pero yung Ebola caused by a virus, ang mga symptoms niya parang flu-like. Flu-like mga symptoms niya. Parang ordinaryong sipon, ubo, lagnat. Mas maya-maya. Pero mas deadly siya. Ang mortality rate ng Ebola is about 90%. So, if you have it, 9 out of 10 mamamatay ka. Now, they start bleeding all over, di ba? Yung yatang cough, isa sa mga symptoms na. Ang mga people at risk naman po ay from Africa. Diba? Yung galing sa mga Algeria. Sa Algeria, mga African. Ano raw yan, isa sa mga zoonotic infection, meaning nakukuha directly from animals tapos naipapasa rin sa kapwa-tao. So, pwedeng yung transfer from man to animals and animals to man and man to... I think yung latest epidemic po niyan is yung sa bandang Sierra Leone yata. Thousands died already. Ang dami yung naman. latest death toll nila. So, it's really... Mabilis kasi siyang mag-spread In fact, meron ngang American workers na binalik sa Atlanta na nagtatrabaho sa Africa, inuwi doon may Ebola.
So they're trying to treat them. At pag nakita mo how they transported that patient, talagang balot na balot yung kwan. Kasi potentially magdadala ka ng Ebola, ibabalik sa Amerika. Kanya lang, yung Center for Disease Control is trying to control that spread at ikukulong nila yung they'll try to contain that case, pati yung virus na yun. Hanggang ngayon yata hindi pa na-invento yung bakuna dyan. So don't worry, hindi pa naman tayo dito. The latest ng DOH, wala pa raw. Oo, according sa DOH. At merong quarantine ang DNR. Walang animals na papasok from Africa at lahat ngayon all out to watch for yung possibility ng pumasok. Pero Doc, hindi pwedeng makahawa yun through materials or through food, Hindi po. Dapat direct contact po, Direct contact, pwede ng respiratory. Yung cupping. Yung hininga, Yun. masisinghot, ano din na yung virus. Yun. Pag umubo sa harap mo yan. Ebola. Yeah. Thank you, Ma'am Judith. Yeah, salamat po. Naka-tune in daw po kasi sila Doc ngayon sa sa internet. Nakikita tayo. Magandang gabi po, Judith and Company. Mag-wave po kayo doon, Doc. Hello. Yun yung camera. Ayun. Good AM, yung doktor po ninyo. Is my sister's doctor. Nagtatrabaho po siya sa SBMA. Yeah. Si doktor, marami po kayong pasyente sa mga SBMA. mga tatrabaho doon dito yung sister. Kayo po yung physician niya, si Dr. Orphelia. Ay, magandang umaga. Hindi mo sinabing pangalan niya. Kasi so ngayon po, Doc, ang kwan is more of mga respiratory tract infections sa mga common na diseases. Yes, Doc. Tsaka yung mga diarrhea, marami rin. At tsaka mga virus. May sumusulpot na mga dengue. Yung mga mumps, meron din. Yung mumps, Becket. Yung pong Doc, wala bang bakuna para sa dengue at the moment? Sa ngayon may dinedevelop sila, pero under under Experimentation. Yes. So wala pa parang So still the best way to prevent dengue is yung control the vector. Yes. Control the mosquito. So, Doc, ano po yung sanhi na laging pananakit ng left-sided headache ko? At parang merong sparks na nakikita before ng headache sa month. Twice po nangyayari ito pagka malapit na or sometimes during my period. J. Pwedeng maraming klase ng headaches. May cluster headache, may migraine, pwede rin tension headache. So, dapat malaman kung anong cause ng headache. At usually, kung nakakakita si Jay ng flashes of light, most likely migraines po ito, Doc? Yan. So, Doc Asco, do you have a heart station to examine? Kasi my father came from Manila and will be staying with us here at Olongapo. Meron siyang heart condition. The doctor advised that he see a doctor here for maintenance daw. Meron tayong cardiologist sa hospital natin. Kompleto po. Kompleto kami sa gamit para sa heart. Ayun po, ha? Miss, ang tanong si Miss Lilibet. Po, Ma'am Lilibet, meron naman po. And yung mga live streamers po natin, we have a total of 2,047 viewing us worldwide right now. Isa po sa kanila nagtanong, may gustong i-ask po sa inyo sana. Si Jenny Sand, I don't know where she's from. Can you please tell us where you're from, Jenny? Sabi niya, ask ko lang po, I would like to consult from the doctors. Paano po kapag medyo nahihirapan umihi and then nilalagnat na, what
could be the possible cause, sabi niya? Or what could be the possible illness? Sabi po ni Jenny San. Nahihirapan umihi and nilalagnat. Those two combination. Yun lang ang naibigay niyang info eh. Kung nahirapan siyang umihi, tapos may kasamang paglalagnat, usually meron din pananakit dito sa puson o sa likod, baka may infection sa ihi. Alright. So, yung initial na test na dapat gawin is pa-examine yung ihi. Okay. Okay. Kung may infection, bibigyan ng karapatang gamot. Dok, yung Alright. pong infection sa ihi, yun ba yung tinatawag nilang UTI? Yes, Doc. UTI. UTI. Kasi Ayan. dati, yung kaibigan kong DJ dito, Dok, masakit daw yung throat. Meron daw siyang UTI. Urinary throat infection. Akala ko upper throat. So para UTI mapigilan, din, you know? para mapigilan yung pag-develop o magkaroon ng UTI, at least uminom ng maraming tubig, Okay. huwag magpipigil ng ihi, Good hygiene. good hygiene. Yeah, maraming possible cause yung UTI, no, Doc? But Yan. at pag nilalagnat na pong ganyan, that means the infection might be getting off hand. So, kasi may better lagnat na. see a doctor ASAP. Kung nandyan lang si Jenisen, puntahan niyo po si doctor dito sa Lourdes. Or those who would want to call or magtanong ng schedules dito sa Our Lady of Lourdes International Medical Center, ang number po namin 222-9011. 222-9011. 1213. Okay. And yung mga nakikinig naman ngayon, gaya ng ginawa ni Miss Jenny, nagchat-chat siya sa amin, bisitahin nyo lang po. If you're in front of your computers, nakikinig kayo ngayon, visit www.ustream.tv/channel/895 Subic Bay. Masyadong mahaba yun. Shortcut, puntahan nyo po yung Facebook ng 89.5 sa Facebook. Nandoon lang yung link na kakapromote ko lang po ngayon. Ayun. And ikiklik nyo lang yun. Dire-diretso. Share ko na rin sa ibang mga Facebook page. And also, pwede rin i-google nyo na lang. Google nyo 89.5 Subic Bay Radio. Matatagpuan nyo po yung live streaming natin kung saan pwede kayo magtanong via chat. And pwede rin tumawag 252-8905. Again, that's 252-8905. And yung cellphone number naman nila, Doc? 0920-90-99937. All right. So RJ, yeah. we need to take, sir, our bottom of the hour break, and I will save the recording that we're doing right now. Okay, so bottom of the hour break. We will be back with more. Please stick around. Panahon na naman ang tagulan. Puso na naman ang baha, bagyo at sakuna. Dapat laging handa. Dapat meron kang nakahandang damit na nakaimpake kung sakaling may bigla ang paglikas. Emergency light or flashlight, AM/FM radio, cellphone, at sapat na baterya. Mag-stock ng pagkain hindi na niluluto tulad ng biscuit, delata at iba pa. Mga bagay na pwedeng lumutang kung sakaling may baha. Sapat na haba ng tali o lube. Sapat na inumin. Maghanda ng isang ligtas na